read it. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Sa umaga pong ito, wala pa po akong sariling pamilya, hindi pa po ako tatay, pero ating pong pag-uusapan is all about a godly family. And a godly family. Pag-uusapan po natin, ano nga po ba pag sinabi nating godly family? And ano nga ba ibig sabihin talaga na pag sinabi natin na maka-Diyos na pamilya? Ay pag-uusapan po natin dito, let me just tell you mga kapatid, pasensya na po kung masasaktan kayo, iba po ang pagiging reliyoso sa pagiging maka-Diyos. Okay, so yan po ay pag-uusapan po natin dito and ating pong pag-uusapan, what is a godly family? Okay, so please, manalangin po tayo. Please bow your heads and close your eyes. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Thank you po God sa pagdala niyo po sa amin dito po sa inyo pong bahay-sambahan. Salamat po sa mga members na nandirito. Salamat rin po sa amin pong mga bisita na nandirito po Panginoon. Idinadalangin po namin na ito pong message po ninyo sa amin, Panginoon, ay maging maliwanag po sa amin, maging klaro on how to have a godly family, Panginoon. At ano nga po ba ang ibig sabihin talaga pag sinabi po natin, Panginoon, na maka-Diyos na pamilya. Kaya gamitin niyo po ako, Panginoon. Ako lamang po ay magsasalita dito. Gagamitin niyo lamang po ako. At idinadalangin ko po na bigyan niyo po ng bukas na puso't isipan ang lahat po na makikinig. Bigyan niyo po sila ng understanding po, Panginoon, sa inyo pong salita. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Pwede na po tayo makaupo. Ulit ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang ating pastor po ngayon ay nasa Christian Bible Baptist Church sa may Ilocos. Yun pong simbahan na yun ay nanggaling po dito sa atin. So anniversary po nila, kaya ang ating pastor ay pumunta po doon at siya po ang magsasalita. And salamat po sa Panginoon sa privilege na tayo po ay makapagsalita po dito. Ulit po, hindi pa po ako tatay, wala pa akong sariling pamilya, pero sana fathers, mothers, huwag niyo naman po sabihin na hindi ako makikinig dyan, di pa naman tatay yan. Yan. Hindi po ganun ang ating pag-usapan. Hindi ko po salita ito. Again, hindi ko po ito salita at naniniwala po ko na ito po ay salita ng Diyos at lahat po tayo, kahit po ako mismo para sa akin itong message po ng Diyos na yan, sa umaga pong ito. So again, ang ating pong pag-uusapan is all about a godly family. So kung maalala po ninyo, especially to all the members, halos lagi nababanggit ng ating pastor that God established three important institutions. Okay? God established three important institutions. At kung maalala po ninyo, first is the family. Okay? The family, the second is the government, and the third is the church. Okay? So tandaan po ninyo yan that God established three institutions. And again, we have the family, we have the government, and we have the church. Okay? Yan po yung tatlong institution na in-established ng ating Diyos. Okay? Tandaan po natin, wala pong ibang nag-establish ng family, ng government, and ng church. Walang iba kundi ang Diyos. God is the founder. And the main factor po mga kapatid na bumubuo ng government ay walang iba kundi pamilya. Okay? Sa lahat po ng nasa gobyerno, lahat po yan ay may pinanggalingan na pamilya. Amen po ba? And ganun din po sa atin. Okay? And same as with the church. Okay? Ang main factor po, lahat po tayo na nandirito ay nagmula sa bawat pamilya. Okay? Hindi po tayo naniniwala na may taong putok sa kawayan, may taong nanggaling sa unggoy. Okay? Hindi po tayo naniniwala sa theory of evolution, naniniwala tayo na lahat tayo ay nanggaling sa Diyos. Naniniwala po ba kayo nanggaling kayo sa Diyos? Papayag po ba kayo nanggaling kayo sa unggoy? Hindi na po pwede. So, again, the government, the church, ang main factor po na bumubuo niyan is the family. Okay? Lahat po tayo, again, nandirito po tayo, lahat po tayo ay nanggaling sa isang pamilya. Every individual came from a certain family. And mga kapatid, gusto ko lamang pong linawin sa inyo, a family consists of a father. Okay? Ang father
yung tatay ay lalaki. Naniniwala po ba kayo na ang tatay ay lalaki? Okay? A family consists of a father, a mother, And ang nanay ay syempre dapat po babae. Naniniwala po ba tayo? and children. Brethren, we do not believe in same-sex marriage. Okay? Pag sinabi po nating pamilya, yan po ay binubuo ng tatay, tunay na lalaki. And a mother, tunay na babae, and the children. Kaya nga again, mga kapatid, we do not believe in same-sex marriage. Both male can never produce and can never be called a family. Same as with the female. Hindi po pwedeng mag-produce ang parehas lalaki at parehas babae. Hindi po pwedeng mangyayari yan. And we cannot call that a family. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating simbahan, kung ikaw ay nilikha ng Diyos na lalaki, magpasalamat ka at ikaw ay magpakalalaki. Amen po ba, mga men? Magpasalamat tayo na tayo ay lalaki. And if you are a woman, nilikha ka po ng Diyos na maging babae. Magpasalamat po kayo dahil ang Diyos ang nagbigay sa inyo, ikaw ay tunay na babae, don't you? Hindi po ba kayo, mga kapatid, obserbahan po natin ang paligid natin. Marami pong tao ang confused. Di ba? Confused. Sa ano pa lamang, sa gender nila ay confused na sila. Hindi nila malaman kung sila ay lalaki ba or babae. But let me just remind you, brethren, dalawa lamang po ang nilikha ng Diyos, and that is no other than lalaki at babae. Okay? Kaya again, the sad reality today is that the world is trying to build a family and introduce it to us that kahit parehas na lalaki ay nagsasama, kahit parehas na babae ay nagsasama, basta sila daw ay nagmamahalan, yan ay pamilya. That is the sad reality today, mga kapatid. Ang nakakalungkot nga, kahit sa ibang bansa, at nangyayari na rin po dito. Kukuha ng aso, kukuha ng pusa, ang tawag nila doon, baby. Di ba? Kaya ang tawag na sa kanila ay family. Pamilya. Again, brethren, that is not a godly family. That is not family at all. The world, because of Satan, is destroying the design of God in building a family. Okay? Dahil po sa Diablo, sinisira ng Diablo yung disenyo ng Diyos. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pamilya? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pamilya? Again, the family is the main factor of the government and the church. Pag nasira ang pamilya, sira po ang gobyerno, sira ang simbahan. Kaya yan po ang sinisira ng Diablo. Di ba? Again, in the gender pa lamang, kino-confuse na ng Diablo ang mga tao. That's why here on this church, magpasalamat po tayo mga kapatid. The church will teach us on how to have a godly family. Kaya nga ito po yung ating pag-usapan, how to have a godly family. Kasi mga kapatid, maraming pamilya na gustong magkaroon ng pamilya na lahat ay nagtapos sa kung saan saang kolehiyo na matataas. Maraming pamilya na nagnanais, ang gusto nilang pamilya ay yung maraming ari-arian, although wala pong masama dyan. Please don't get me wrong, maraming pamilya nag-aasam, maraming pera, ngunit ilan po kaya sa atin, sa bawat isa po sa atin na nandirito, ang nagkaroon ng kagustuhan, ang nais ninyo is to have a godly family. Ilan po sa atin dito ang nagkaroon ng purpose that one day, tayo mga young people, ang gusto natin is to have a godly family. Ilan po sa atin ang nagkaroon ng kagustuhan na ganyan? When we say godly, godly means reverencing God. When we say reverencing, ay pagbibigay respeto. Okay? When we say godly is reverencing God and His character and His laws. Living in obedience to God's commands from a principle of love to Him and reverence of His character and precepts. And when we say godly, it means holy. Holy means separated from sin. Ay, sagrado, banal. Ay, yan po ang ibig sabihin ng godly, maka-Diyos, banal. Kaya nga again, sa atin, ilan kaya sa atin ngayon ang nagnanais na magkaroon ng maka-Diyos na pamilya? Ilan po sa atin ang nagnanais dito na magkaroon ng banal
na pamilya. How can we have a godly family? What is a godly family? Ano nga po ba ang design ng Diyos? Ano nga po ba ang pinaka-disenyo ng Diyos when it comes to a family? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, sa ating paligid, ito po yung pinaglalaroan ng tao. Okay? Ano sinasabi ng mga tao? Uy, banal ka na ngayon ah. Di ba? Maka-Diyos ka na ngayon. Pinaglalaroan po yan ng mga tao in which yan po ang pinaka-design ng Diyos in each family. To be godly, maging maka-Diyos, maging banal. Kaya nga again, sa mundo po ito, yan ang ayaw ng dyablo. Yan ang sisirain ng dyablo. Please open your Bibles in 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 in verse number 12. Ang sabi po ng Bible, kung kaya niyo pong buklatin, mas maganda po para makita ninyo. 2 Timothy chapter 3 in verse number 12. Sabi po ng Bible, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Shall suffer persecution. Hindi po lahat ay sasang-ayon sa'yo. Okay? Lolokohin ka, pagtatawanan ka. Bakit? Maka-Diyos ka daw. Banal tayo. Di ba? Anong sabi ng marami? Pag nagsisimba ka, baka sumobra ka ng langit. Di ba? Baka sumobra ka sa langit. Di ba? But dito po sa ating sibahan, kung ano ang gusto ng Diyos, anong klaseng gusto ng Diyos na pamilya, yan po dapat ang masunod. And that is a godly family. Ang pamilya na merong respeto sa Diyos at banal na pamilya. So, punta na po kaagad tayo sa first point. What is a godly family? Ano nga ba pag sinabi natin maka-Diyos na pamilya? A godly family is the family that fears God. Okay, number one is a godly family is the family that fears God. When we say fear, it means reverence. Again, when we say reverence is respect, honor, okay? Respeto. Ang maka-Diyos po na pamilya ay ang pamilyang may totoong respeto sa Diyos. Ang pamilyang may kinikilalang Diyos. In Deuteronomy chapter 6, in verse number 13, ang sabi po ng Bible, thou shalt fear. Again, when we say fear, it means to respect, to give honor. Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him, and thou shalt swear by His name. Again, a godly family, ang totoo pong maka-Diyos na pamilya, ay ang pamilya na merong respeto sa Diyos. Ito po yung pamilya na nakakakilala sa Diyos, kumikilala sa totoong Diyos. It is a family that is founded by God. It is a family that is founded by God. Kaya nga, ang Diyos po ang dapat makilala sa bawat pamilya. Ang Diyos po dapat ang naitataas. Ngunit, paano po ba na ang Diyos ang makikita sa ating pamilya? First of all, is that every members of the family must have a clear relationship with God. Okay? Para po masabi natin na ang isang pamilya ay merong kinikilalang Diyos, merong respeto sa Diyos, ang bawat miyembro ng pamilya, from the father, mother, hanggang sa tayong mga anak, ay dapat meron tayong maliwanag na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi tayo kailanman magiging maka-Diyos kung wala kang Diyos na tinanggap sa iyong puso. Marami pong nagsasabing maka-Diyos sila, pero wala silang Kristo sa kanilang puso. Hindi makita ang Diyos sa kanilang buhay. Okay? Kaya nga, dapat masasabi natin na ang isang pamilya po ay may takot sa Diyos kung ang bawat miyembro ng pamilya ay may kinikilalang Diyos, may Diyos sa kanilang puso. Kaya nga po dito sa atin, sa lahat po ng mga bisita, bago po kayo inimbitahan, ano pong ginawa sa inyo? May nag-share po sa inyo, ipinakilala sa inyo ang Panginoong Hesukristo. Same as tayo po mga members na nandito, tayo po mga matatagal na. Di ba? Ipinakilala muna ang Panginoong Hesukristo. Remember, mula sa tatay, nanay, hanggang sa tayo mga anak, sabi ng Bible in Romans 3:23, for all have sinned. We are all sinners. Okay? At ito pong kasalanan natin ay pagbabayaran natin ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. That's why we are in need of a Savior. Kaya nga, mga kapatid, bumaba ang Panginoon Kristo dito sa lupang ito upang mapako sa krus, madanak ang kanyang dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, na sino man po ang manampalataya sa Panginoon Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, napakahalaga ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, ang bawat miyembro ng pamilya, ang tanong, meron ka bang totoong relasyon
sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po? Maliwanag po ba na meron kang Diyos sa iyong puso? Tayong mga young people, fathers, mothers, totoo ba na tinanggap mo ang Panginoon Hesus Kristo? Because we will never fear or respect God if we don't have the Lord Jesus Christ in our hearts. Paano mo rerespetuhan ang Diyos kung wala kang Kristo sa iyong puso? Ano po? Paano ka matatakot sa Diyos kung wala kang Diyos sa iyong puso muna? Paano maipapakita ang Diyos sa iyong pamilya kung ikaw, miyembro ng pamilya, ay wala kang Diyos? Kaya nga po mga kapatid, mga parents, ganun din sa ating tayong mga anak, the very reason why children lack respect to their parents. Naniniwala po ba kayo mga magulang na ito po ang realidad ngayon? Marami na pong kabataan ang walang respeto sa kanilang magulang. The very reason why children lack respect to their parents because we lost our respect to God. Ang pinakarason kung bakit po tayo mga young people, madalas wala tayong respeto sa ating mga magulang na ibinigay ng Diyos sa atin, pagpapakita lamang yan, pagpapahayag yan na wala kang respeto sa Diyos. Ano po? Kaya karamihan sa atin mga anak, mga kabataan, wala tayong respeto sa ating mga magulang na kapag tayo ay napagsabihan, yan ang ayaw natin eh. Tayong mga young people, ayaw natin na mapagsabihan dahil sa ating pagkakamali. Tayo pa ang galit sa ating mga magulang. Kapag tayo ay tinama sa ating maling gawain, mali ang bisyo, mali ang alak, mali ang sigarilyo, ang vape, ang sugal, tayo pa ang galit sa ating mga magulang. We lost our respect to our parents. Why? Because we don't have respect to God. First of all, kung wala tayong respeto sa Diyos, mga kapwa kayang people, kailanman hindi mo magagawang respetuhin ang iyong magulang. Ang Diyos ang nagbigay sa ating mga magulang. Kung ang Diyos na hindi mo makita, hindi mo kayang respetuhin, yung nakikita mo pa kaya na magulang mo, hindi natin kakayaning respetuhin. Kaya nga po, mga kapatid, mga kapwa kayang people, ito po yung realidad ngayon. Kaya nga, a godly family must learn to fear God. We must respect God. Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan makita po natin kung gaano kahalaga. Ano nga ba ang ibig sabihin pag sinabi natin maka-Diyos na pamilya? Hindi ibig sabihin na nagsisimba ka, maka-Diyos ka na. Hindi ibig sabihin na every Sunday nandito ka. Mga kapwa kayang people, ang nakakalungkot, for attendance na lamang tayo. Pero ang tanong, totoo bang maka-Diyos ka? Totoo bang may respeto ka sa Diyos? Kaya nga, mga kapatid, kahit sino pa yan, ang ating mga magulang, mga kapwa kayang people, respetuhin natin ang ating mga magulang. Ang minsan po kasi na rason, dahil tayo ay nakapagtapos sa kolehiyo, ang ating mga magulang lang ay hanggang elementary lang, hanggang high school lang, ay parang may karapatan na tayo na sumbatan ang ating mga magulang. Amen? Na pag nakapagtapos tayong mga anak, mas mataas yung tinapos natin kaysa sa ating mga magulang, ay parang may karapatan na tayo na kapag pinagsabihan tayo, ay sasagot na rin tayo ng pabalang. Kaya nga, hindi dahil may pagkakamali ang ating mga magulang, mga kapatid, mga kapwa kayang people, hindi perpekto ang ating mga magulang. At lalo na tayo, hindi rin tayo perpekto. Kaya nga, hindi dahil may pagkakamali ang ating mga magulang at dahil hindi maibigay ang ating gusto, ay wala na tayong respeto, pagpapahalaga sa ating mga magulang. Let me tell you, my fellow young people, pag wala ka respeto sa iyong magulang, ang unang-unang hindi mo nirespeto ay ang Diyos. That's why every members of the family must learn to fear God, must learn to respect God. In Deuteronomy chapter 10, in verse number 20, sabi po ng Bible, thou shalt fear the Lord thy God. Him thou shalt serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. Kaya nga po, may respetuhan ang pamilya kung lahat ay merong respeto muna sa Diyos. There's a lot of families today that they can't even talk to each other. Hindi sila makapag-usap sa bawat isa. Kahit sila ay magkakasama sa isang tahanan, mga kapatid, may sama na loob sa bawat isa. Ano po? Dahil walang Diyos sa kanilang puso. Walang Diyos sa kanilang pamilya. Ano po? Kaya nga, brethren, mga kapatid, kinakailangan matutunan po natin na respetuhin ang Diyos.
in 1 Samuel chapter 12, in verse number 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Again, a God-fearing family is a God-founded family. Okay? Para po matutunan nating respetuhin ang ating mga magulang, mga parents, magrespetuhan po ang bawat members ng family, kinakailangan maliwanag muna na merong maayos na relasyon sa Diyos. Okay? Pag meron po tayong respeto sa Diyos, meron rin po tayong maliwanag na respetuhan sa bawat isa. Okay? You can never say that you respect God, you have respect to God, and yet we are being disrespectful to our parents. Hindi po pwede mangyari yun. Kung ikaw ay merong respeto sa Diyos, madali na lamang respetuhin ang ating mga magulang. Because a godly family is the family that fears God, that feareth God. And second is, a godly family is the family that lives in obedience to God's word. Okay? A godly family is the family that lives in obedience to God's word. Okay? A godly family is a family that is built in foundation of the word of God. Mga kapatid, wala na po dapat ibang pundasyon kung saan natin ibibuild ang ating family than the word of God. Okay? Mga parents, mga kapwa kayang people, you can build your family in money, you can build your family in popularity, but let me tell you, wala pang binago na buhay ang pera. Hindi kailanman nagdulot ng makadiyos na pamilya ang kasikatan sa mundong ito. Wala nang ibang nagbabago ng buhay, magbibigay ng makadiyos na pamilya than the word of God. Kaya nga po, dapat dito maibuild ang ating pamilya. Salamat na lamang sa salita ng Diyos na nagbibigay ng makadiyos na pamilya. Nagbabago ng buhay. Ano po? Again, marami nang inayos na buhay ang salita ng Diyos dahil sumunod sa salita ng Diyos. Ngunit marami rin namang nasira ang buhay dahil hindi sumunod sa salita ng Diyos. Lahat po tayo na nandirito, mga members, you can testify. Ano po? From the fathers, dati, grabe kayo makainom ng alak. Grabe kayo makasugal. Pero ngayon, tignan po ninyo kung saan kayo dinala ng Diyos. Binago kayo ng salita ng Diyos. Same as with the mothers. Ano po? Umaga pa lamang ay chismisan na. Pero ngayon, pagkagising sa umaga, Biblia agad ang hawak. Binago ng salita ng Diyos. Ganun rin tayo mga young people. Lahat po yan ay pagpapatunay na ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Okay? Kaya nga, kinakailangan sundin po natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 11, in verse number 27, a blessing if ye obey. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ang pamilya pong sumusunod sa salita ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Lahat po tayo naniniwala po ko na lahat po tayo gusto ng blessing ng Diyos. Amen? Ngunit ang nakakalungkot, gusto natin ng blessing mula sa Panginoon, pero ayaw natin sumunod sa salita ng Diyos. Hindi po pwedeng mangyari yun. It is napakaraming utos ng Diyos sa kanyang salita. For example, it is God's command to be in the church house every Sunday. Utos po ng Diyos that every church services ay dapat nandirito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. But some of us are still disobedient sa salita ng Diyos. Pag nire-remind po tayo ng ating pastor dito na mag-attend sa bawat pananambahan, hindi po yan isip ng ating pastor. Hindi niya po yan salita. Salita po ng Diyos yan. Ang pastor lamang po ang nagsasabi sa atin. Ano po? Kaya nga, nakakalungkot, pag linggo, nasaan ang tatay? Pag linggo, nasaan ang nanay? Pag linggo, nasaan tayo mga young people? Di ba? Bakit kayang-kaya nating ipagpalit ang pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon kaysa sundin ang Diyos? Di ba? Kaya nga, pag hindi rin naman tayo sumunod sa Diyos, ano sabi ng Bible? In verse number 28, Deuteronomy 11:28, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God. Pag sumunod po tayo, blessing ay ibibigay sa atin. Pag hindi rin naman po tayo sumunod, curse rin ang kapalit. Ano po? Kaya nga, if we will not be obedient to God's word, God will not bless us. God will never bless our family.
Kaya nga ang tatay hindi pinagpapala ng Diyos. Mga nanay, mga kapwa ko yan people, hindi tayo pinagpapala ng Diyos because we are disobedient to God's word. Kaya maraming kabigatan sa ating pamilya. Kaya maraming problema dahil hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ano po? Kung bakit maraming naghihirap? Dahil walang salita ng Diyos. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang gamot po sa kahirapan ay walang iba kundi salita ng Diyos. Hindi po pera. Kaya nga po, pag tayo pa ay susunod sa Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon. Blessing. Okay? That's why every members of the family must be obedient to the word of God. Di ba? Utos ng Diyos na pumunta po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. And another example, it is God's command for us to pray. Di ba? Utos po ba ng Diyos na tayo ay manalangin? Utos po ng Diyos yan. Okay? Kaya nga po, a godly family ay dapat pamilya na marunong manalangin. When we say prayer, prayer means communication with God. Communication with God. And in every relationship, communication is very important. Naniniwala po ba tayo doon? No? Sa lahat po ng aspeto ng relasyon, ang pakikipag-usap ay napaka-importante. Kaya nga po, when we pray, ang ating kausap ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga to everyone, when was the last time na nag-pray ka? Kailan yung last time na nanalangin ka? We have spent a lot of time communicating with others, but how is our communication with God? How is our relationship with God? Meron pa rin po ba yung tinatawag natin sa bawat pamilya, na tinatawag natin na family prayer? Fathers, may panalangin pa po ba sa inyong pamilya? Mothers, naririnig po ba ang inyong panalangin sa inyong pamilya? Tayo rin, mga kapwa kayong people, marunong ka pa ba manalangin? Ang nakakalungkot kung nagsisimba ka dito pero hindi ka marunong manalangin. Kaya sabi ng Bible in Psalms chapter 55, Psalms chapter 55 verse 17, sabi ng Bible, evening and morning and at noon will I pray. And cry aloud, and He shall hear my voice. Okay? Kita ninyo po, paano manalangin? Evening, morning, and at noon. Okay? That's why prayer must not only be done kapag tayo ay may problema. Alam niyo po ba kung kailan lang natin naalalang manalangin? Pag meron na tayong problema. Pero hindi po yan ang gamit ng panalangin. Ano po? Yes, lumalapit tayo sa Panginoon pag may problema. Pero bago pa tayo magka-problema, dapat nananalangin na po tayo. Hindi lang kung gusto natin. Not when we have time. Hindi lang kung may oras tayo, but prayer must be done. Dapat po tayo ay nananalangin sa lahat ng lugar, sa lahat ng ating ginagawa, at sa lahat ng panahon. Di ba? Fathers, you have to pray for your wife. You have to pray for your children. Mothers, pray for your husband. And to your kids, same to us bilang mga anak. Ipanalangin rin natin ang ating mga magulang. Tayo mga magkakapatid. Communicate with God, stay connected with God as a family. One of the reasons bakit maraming pagkakataon na may pag-aaway-away sa pamilya, magkakapamilya mismo ay hindi nag-uusap, may sama ng loob sa bawat isa. It is because you are not praying for each other. If we don't have a good relationship with God, we will never have a good relationship with our family. Kung hindi po tayo na marunong makipag-usap sa Diyos, yan po yung rason. Ano po? Kung bakit maraming hindi nag-uusap, may sama ng loob, nasa isang tahanan na pero hindi nagpapansinan. Ang tanong, bakit ganyan? Pinapanalangin mo ba ang bawat isa? Tayo mga parents, pinapanalangin niyo po ba ang bawat miyembro na inyong pamilya? Ano po? Pero tignan po natin kapag ang pamilya ay nananalangin, maayos ang relasyon sa Diyos, maayos rin ang relasyon sa bawat isa. Maayos, nakakapag-usap, wala pong samaan ng loob. Kaya nga po, we have to pray for each other as a family. It is God's command that we have to obey. Ano po sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 in verse number 17? Pray without ceasing. Di ba? Manalangin ng walang patid, tuloy-tuloy. And in verse number 18, in everything give
thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Thank God for your family. Fathers, nagpapasalamat po ba kayo na meron po kayong asawa? Hindi na. Oh, mothers, nagpapasalamat po ba kayo na meron po kayong asawa? And same as tayo mga young people, are we grateful to God that we have our parents? Diba? By the way, in a church, tinuturuan po tayo manalangin. Wala po tayong dasal dito. Okay? Wala po tayong dasal dito. Hindi po tayo naniniwala sa dasal. Kaya nga we have to pray for our family. Sabi nga natin, maalala po ninyo yung kasabihan, a family that prays together, stays together. Oh, di ba? Kaya nga, utos po ng Diyos yan. We have to live in obedience to God's word. Every members of the family should learn to obey it. Kinakailangan matutunan natin sundin ang Panginoon. Inutusan tayo ng Diyos sa bawat pananambahan, nandirito po tayo. Mga anak, pag tayo mga young people, pag tayo ay tinutulak para magsimba, magsisimba na nga, nagpapahirapan pa. Diba? Kaya nga, paano tayo magkakaroon ng godly family? Paano tayo magkakaroon ng maka-Diyos na pamilya? Another one is panalangin. Di ba? Buong pamilya, napakaganda po na buong pamilya ay nagpapalanginan sa bawat isa. Kaya nga po, mga kapwa people, kailan yung last time na ipinalangin mo ang iyong tatay? Kailan yung last time na ipinalangin mo ang iyong nanay? Kung bakit meron ka sama ng loob at hindi mo makausap ang iyong nanay at iyong tatay? Kasi hindi mo pinapanalangin. Aminin natin kaya hindi. Kaya wala tayong maayos na relasyon. Kaya nga, my fellow young people, if we don't have a good relationship to our parents, we don't have a good relationship also sa ating Panginoon. Wala rin tayong maayos na relasyon sa Diyos. Ano po? Kaya nga, a godly family is a family that lives in obedience to God's word. Tayo po ay marunong sumunod sa utos ng salita ng Diyos. Kung babalikan po natin yung verse po natin in Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, in verse number 19 po muna. Ito po ay utos ng Diyos. Sa mga fathers, sa mga husbands. Tignan po ninyo mga fathers. Kung nandyan po kayo, mas maganda. Mabasa po natin. In Colossians chapter 3, in verse number 19. Ano po yung command ng Diyos sa bawat husbands, sa bawat fathers? In verse number 19, sabi ng Bible, husbands, love your wives, and be not bitter against them. Again, hindi pa po ako tatay. Wala pong karanasan sa mga ganyan. Pero mula sa Bible, sabi ng Bible, husbands, love your wives. The father, you are the head of the family. You are the leader. You must be the one to love your wife and bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. Ano po? Kaya nga po, kayo po mga tatay, kung may bisita po na tatay na nandirito, kayo po ang unang-unang makitaan dapat ng pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? Nakatingin po kami bilang inyong mga anak sa inyo, mga tatay. You are the head of the family. Sabi ng Bible, husbands, love your wives. Kayo po dapat ang nagpapakita kung gaano nyo po kamahal ang mga mothers at ganun rin po ang inyong mga anak. And in verse number 18, to the wives, to the mothers, ano po sabi ng Bible po dito? Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Ba? Wives, you have to submit to your husbands. Okay? Magpasakop po kayo sa inyong mga asawang lalaki. Every godly decisions of your husband must be supported and be done with your help as a wife, as a mother. Kung sino man po ang unang-unang sumusuporta at tumutulong sa maka-Diyos na desisyon ng inyo pong asawang lalaki, ay wala pong iba kundi kayo, mga mothers. Wala pong iba kundi kayo, mga wives. You must submit to your husbands, and you will submit to your husband in obedience to the word of God. Okay? Kahit sino pa po ang inyong asawa, ngunit dahil salita po ng Diyos to, ang sabi ng Biblia, husbands, love your wives, and wives, submit, kinakailangan sundin po natin.
and to every children. At sabi po ng verse number 20. Tignan po natin, verse number 20, sundan po ninyo para hindi po kayo antukin. Verse number 20, sabi ng Bible, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Okay? Lahat po ay may duty na ibinigay ng Diyos na dapat sundin. The husbands to love, the wives to submit, and to us, children, to obey. We have to be obedient to our parents. Memorize natin to, Ephesians chapter 6 verse 1. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Minsan, hanggang bibig na lamang tayo, ngunit hindi na natin kayang isabuhay. Di ba? Sabi ng Bible, children, obey your parents. Pero may katuloy po yun, in the Lord. Sumunod tayo sa tama. Di ba? Sumunod tayo sa tama. Kung alam naman natin na tama, bakit hindi natin sundin? Mga kapukayang people, nakakalungkot sa atin. Alam na nating tama, sinasabi, para sa ating ikabubuti ang desisyon ng ating mga magulang, ngunit ayaw nating sumunod. Pagdating sa mga masasamang bagay, yun ang ating ginagawa. Di ba? Yung mga mali na hindi naman tinuro, yun ang ginagawa natin. Pero yung tama na tinuturo sa atin, na halos pilitin na tayo, ayaw pa rin natin sundin. Di ba? Mga parents, sino po ang matinong magulang na magtuturo sa kanyang anak na magmura? Magnakaw. Di po ba? Wala pong matinong magulang na gagawa niyan. Ngunit bakit tayo mga kapukayang people, hindi ka naman tinuruan ng iyong magulang na magmura? Di ba? Hindi ka naman tinuruan at naririnig mo na sa ating simbahan kung ano ang tama at mali. Bakit yung mali pa rin ang ating ginagawa? Minsan nakakarinig po ako ng mga magulang. It is sad to say na nakakarinig ako sa mga ibang mga magulang. Sabi ng magulang, bakit pag ibang tao ang nagsasabi, sumusunod ka agad? Pero pag ako, hindi sumusunod. Hindi po ba nakakalungkot yun, mga kapukayang people? Bakit pag ibang tao, halos sundin natin kaagad, hindi mo naman kaano-ano. Pero yung magulang natin, na nagpalaki sa atin, kung bakit tayo nabubuhay ngayon, halos hindi natin pansinin. Kaya nga, ang dapat matutunan po natin ay sundin ang ating mga magulang sa Diyos. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Why? Because this is right. Ito ay tama. Kaya dapat gawin natin, dapat sundin natin. Okay? Hindi porket ang trending sa mga kabataan ngayon ay yung sila ang nasusunod. Ang trending sa mga kabataan ngayon ay yung okay lang na sinasagot-sagot natin ang ating mga magulang na kahit alam mong mali ka, ay parang may karapatan ka bang sumbatan ang iyong mga magulang. Dahil uso ang pagsagot-sagot sa ating mga magulang. Dahil uso yung gusto mo ikaw ay may control sa iyong buhay. Nakakapunta kung saan mo gusto. Nagagawa mo yung saan mo gusto. Walang control sa iyong buhay. Yan na ba ang tama dahil marami ang gumagawa? No! Kung ano po sabi ng Bible, children, obey your parents. Marami mang gumagawa na hindi sumusunod sa kanilang magulang. Ngunit at sabi ng Biblia, sumunod tayo dahil ito ang tama. Dapat sundin natin ang salita ng Diyos. Mga kapukayang people, pag hindi natin sinunod ang ating mga magulang, ang unang-unang hindi natin sinusunod ay ang Diyos. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And in verse number 2, sabi ng Bible, honor thy father and mother. When we say honor, again, is respect. Okay? Mataas na pagrespeto. Not only to obey them, but to honor them. Our obedience is the manifestation of our respect to our parents. Okay? Hindi pwedeng nirerespeto mo ang iyong magulang, ngunit hindi mo sinusunod. Okay? Ang totoong may respeto sa magulang ay yung marunong sumunod sa magulang. Ano po kayo sabi ng Bible? Obey, honor, and in verse number 3, ang sabi ng Bible, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the earth. Okay? So, ang susi para sa mahabang buhay, tayo mga anak, ay sabi ng Biblia, matutunan lamang natin na sundin at respetuhin ang ating mga magulang. Okay?
Gusto natin na humaba ang ating buhay, maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Bakit maraming kabataan ngayon na napapahamak? Bakit? Rebelde sa mga magulang. Walang respeto sa ating mga magulang. Kaya nga po ulit, mga kapwa-kayang people, sino man ang ating mga magulang, sino man ang wala mang pinagtapusan niya, walang pinag-aralan, sabihin mo, pero magulang natin yan, respetuhin natin, mahalin natin, sundin natin ang ating mga magulang. Biruin po natin, tignan po ninyo kung nakapagtapos ka sa college, pero ang iyong magulang ay elementary lang. Di ba magpasalamat ka sa Panginoon, elementary lang ang iyong tatay, pero nakapagtapos siya ng isang katulad mo na nagtapos sa kolehiyo? Dapat makitaan tayo ng respeto sa ating mga magulang. Makitaan tayo ng pagsunod sa ating mga pamilya. Hindi perpekto ang ating mga magulang dahil hindi rin tayo perpekto. Minsan napapagod tayo na tayo napagsasabihan. Okay? Para hindi ka mapagod mapagsabihan, huwag kang mapagod na sumunod. Dahil naniniwala ako na pag ang makita tayo ng ating mga magulang, sumusunod tayo, ano pang itutuwid sa atin? Ano po? Kaya nga, napakaliwanag ng Biblia, mga kapatid, to have a godly family. To have a godly family. Kaya nga, magpasalamat po tayo sa ating mga magulang, mga kapwa-kayang people. Again, be thankful to God. Sa ating pamilya, be thankful to your father, be thankful to your mother. Maraming walang magulang. Maraming nagnanais na magkaroon. Di ba? Sabi nga ng ating pastor, kailan ka iiyak? Kailan mo sasabihin ng I love you ang iyong magulang? Pag nasa kabaong na. Kailan natin sasabihan na mahal natin ating mga magulang? Pag wala na sila. Paano mo pa ipapakita yun? Paano mo pa maipapakita yung pagsunod mo? Di ba? That's why we have to be thankful to God for them. Hey, and isa pa, never compare our parents to others. Never compare them. Huwag natin ikukumpara sila. Kung sino man ang ating mga magulang, yan po ay bigay ng Diyos sa atin, kaya pasalamatan natin. Ang tanging karapatan natin bilang mga anak is to obey and to honor our parents. And that is a godly family, brethren. Yan po ang pasihan natin ng makadiyos na pamilya. Again, mga kapatid, marami na po sa ating paligid, mayayaman na pamilya. Ngunit ang tanong, makadiyos ba na pamilya yan? Maraming pera, maraming ari-arian. Pero sila mismo sa kanilang tahanan, hindi makapag-usap-usap. May samaan ng loob. Pero hindi po ba magpasalamat tayo sa Panginoon? Gano'n man kasimple ang ating buhay, pero may pamilya tayo na makadiyos. Amen? Meron tayong pamilya na maayos. Meron tayong mga tatay na nandirito sa simbahan. Mga kapwa-kayang people, kaya magpasalamat kayo. Pag nandito yung ating mga magulang sa ating simbahan, huwag tayong magalit pag tayo ay pinupush para sa tama. Pinupush tayo sa ministry, pinupush tayo magsimba. Magpasalamat ka kung ikaw ay merong magulang na katulad ng ganyan. Dahil maraming kabataan na napapamak ang buhay dahil wala silang katulad na magulang na meron ka. Kaya nga magpasalamat po tayo sa Panginoon. And that is a godly family. A family that feareth God. Yung pamilya po na merong kinikilala na Diyos. And a family that lives in obedience to the word of God. May kinikilalang Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Yan po ang godly family. That is a godly family. Kaya nga po, sa lahat po na nandirito, dapat ito po yung aim natin. To have a godly family. Magkaroon ng makadiyos na pamilya. Again, brethren, the family is the main factor na bumubuo ng community, bumubuo ng government, ng church. Kung maayos ang pamilya, maayos ang ating gobyerno. Amen? Kung maayos po ang ating pamilya, nandirito po tayo ngayon sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, bawat members of the family, i-check po natin kung totoo bang may respeto ka sa Diyos. Paano mo mapapatunayan yan? Totoo bang may Kristo ka sa iyong puso? Totoo bang may Diyos ka sa iyong puso? Are we living in obedience to God's word? Marunong ba tayo sumunod sa salita ng Diyos? Kaya nga po mga kapatid, to all of the fathers, mothers, and ganoon din po, mga members, mga bisita na nandirito, mamaya po mayroong lalapit sa inyo upang ipakilala sa inyo ang Panginoon Kristo. At dyan po magsisimula kung paano po tayo magkakaroon ng makadiyos na pamilya.
Ano po? Kung ikaw, tatay, ikaw pa lamang ang nandirito, nakakapag-attend sa bawat pananambahan. Okay? Magpasalamat ka sa Panginoon, ipanalangin mo ang iyong pamilya. Same as with the mothers. Ganun din tayo mga young people. Maaring hindi mo kasama ang iyong magulang ngayon. Oh. Ikaw pa lamang ang nakakapag-attend, ipanalangin mo at huwag kang hihinto sa pagsisimba para isang araw, sila rin naman ay maakay mo and magkaroon ng godly family. Magkaroon ng maka-Diyos na pamilya. Again, brethren, to have a godly family is to have a family that fears God. And secondly, a godly family is a family that lives in obedience to the Word of God. Okay? To all of the mothers and fathers, mga kapwa kayang people, I hope na ako po ay naging blessing dito sa inyo. Again, hindi ko po ito salita po ng Diyos ito. Kaya nga po, dito po sa ating simbahan, dapat dito po sa atin magsisimula ang godly family. Maayos na pamilya. Amen? I hope na ako po ay naging blessing sa inyo. Tumayo po tayong lahat. Lumapit po tayo sa altar. At tayo po ay makipag-usap sa Panginoon. Okay? Gumawa po tayo ng decision mula po sa ating narinig na salita po ng Diyos. Dito po tayo sa altar. Lapit po tayo dito sa altar. Sige po, lahat po tayo manalangin. Sige po, lahat po lumuhod, lahat po ay makipag-usap sa Panginoon. Lahat po tayo ay manalangin. Kailan Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa natapos naming paikinig ng inyong pong salita. Dinadalangin ko po ng bawat isa ay merong nailagay sa aming puso't isipan to have a godly family, Panginoon, na magkaroon ng ang bawat miyembro ng pamilya ay meron takot sa Diyos, sa inyo po Panginoon, at sumusunod sa inyo pong salita. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat family na nandirito at ito po ang makita sa bawat isa po, bawat individual na nandirito, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.